Itong si Senator Panfiloping Lacson, balak daw na idirekta na yung pagsusumiti ng mga ebidensya sa umano'y ghost projects dyan sa Taguig City patungo sa Office of the Ombudsman at hindi na sa iba pang mga tanggapan. May balita si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, balak umano ni Senator Panfiloping Lacson na direkta ng isumite sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap sa kanilang pagsisiyasat sa umano'y ghost project sa Taguig City upang mapabilis ang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon kay Lacson, ikinukonsidera niyang huwag nang idaan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga ebidensya dahil maaari lamang umanong humaba ang proseso at maharap sa panggigipit ang mga resource person. Dagdag pa ng senador, natuklasan umano ng kanyang opisina sa kanilang malalim na investigasyon na hindi lamang iisa kundi 3 umano'y bagman ang natukoy na posibleng sangkot din rito. Ibinunyag din ni Lacson na marami na ring umanong individual ang kusang lumalapit sa kanya upang magbigay ng impormasyon matapos niyang ilantad ang umano'y mga anomalya sa Taguig. Gayunman, nilinaw niyang patuloy pa ring biniberipika ng kanyang grupo ang mga natatanggap na impormasyon. Matatandaan na nauna nang itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon ni Lacson at iginiit na walang ebidensyang magpapatunay rito matapos umanong lumabas sa mga naunang pagsisiyasat ng mga law enforcement agency na walang nakitang ghost project sa Taguig. Sinabi rin ng senador na handa siyang managot sakali mang mapatunayang may anomalya sa naturang lungsod kung saan dati siyang nanilbihan bilang kongresista. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kasunod nito, inamin naman ni Lacson na ang naging bangayan nila ni Cayetano ang nagtulak sa kanya upang unahin ang pagbubusisi sa mga proyekto sa Taguig. Ngunit iginit niyang hindi niya isinasantabi ang ibang lokal na pamahalaan. Aniya, pinaprioridad lamang niya ang Taguig matapos umanong kwestiyonin ni Cayetano ang kanyang integridad. Nauna nang sinabi ni Lacson na kabilang sa kanilang sinusuri ang mga pinaghihinalaang ghost projects, magkakapatong na proyekto at ilang proyektong nagkakahalaga ng tinatayang 100 million peso na umano'y may magkakaparehong lokasyon at paglalarawan. Samantala, nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na dadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga dokumentong hawak ni Lacson sakaling magsumite ito sa komite bago ikukonsidera na ebidensya. Sa susunod na linggo, inaasahan na muli nang bubuksan ang investigasyon ng komite at ipagpapatuloy ang pagdinig nito sa malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing. Yes, sasubmit niya. Well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious yung, it's a serious matter. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!